Nakikinig ako. Ayan. Again, welcome po ulit sa mga first-timer. Ayan, palakpakan po natin ang buhay sa mga nag-invite, sa mga first-timer. Maraming salamat po no, sa pagdating. Okay naman. Ayan. So, para sa mga wala last week, no, unting recap lang sa ating pong napag-aralan, no. Ang pamilyar kayo sa buhay ni Elijah. Sabihin natin si Elijah. May kilala ba kayo pangalan Elijah? No, ang Elijah as matinding prophet yun. No? So lagi natin tinatakil dito that we are an agent of change. No? Ibig sabihin, influencer ka. Hindi mo hahayaan na, kasi maraming influencer na ngayon, social media, Facebook, no? Maraming bagay na naka-influensya sa ating mga sarili. Amen po ba? No? Kaya ang title po last week natin is Hidden Before the Harvest. Grabe, tinago ka muna bago ka i-harvest. Didiscuss natin paano ba ginagawa ni Lord ang isang agent of change. Kasi si Lord, hindi lang siya yung gumagawa ng agent of change, meron din kalaban. Tingnan mo yung katabi mo. Hindi siya yun. No, hindi siya yun. Wala dito. No? Di ba meron mga mga ibang influencer na yung mga terrorist, young age 4 to 5 years old, grabe, tinetrain na nila para paglaki nila, sila ay terrorista na. Alam niyo ba yun? Young age 4 to 5 years old, dinidisciple na. Kaya tayo, nagre-raise din tayo ng agent of change. Tignan mo yung katabi mo, baka siya na ang susunod na agent of change sa kanyang pamilya. No? So, ang title po ng ating pag-uusapan ngayon is The Making of an Agent of Change, Part 2. The Zarephath Experience. Na kung saan, when God stretches your faith. Kasi last week, no, para makasabay lang tayo, para maalala nyo lang. Last week, pinag-usapan natin yung about sa Kerit. Na-discover natin doon kung saan si Elijah, after niya magpahinto ng ulan. Grabe, no? Nagpahinto ng ulan. Sana ganun din, no? Nagpahinto ng ulan si Elijah. Tapos ang sabi sa kanya ni Lord, magtago ka muna. Pumunta ka muna doon sa Kerit Ravine, sa tabi ng ilog. So anong tinuro sa kanya ni Lord doon? Tinuro sa kanya na, kasi si Elijah gagamitin to ni Lord mightily. So bago siya nagamit mightily, tinago siya muna. No? Kaya tayo, i-enjoy natin yung process. Bago tayo mag-asawa, bago tayo mag-business, no? Ini-enjoy natin yung ini-enjoy natin yung process na pagiging estudyante, pagiging anak. Sabihin mo sa katabi mo, huwag ka magmadali. No? Kasi si Lord, piniprepare tayo privately. No? Si Kerit si Elijah, na nalaman niya na doon sa Kerit, sa lugar na yon, natutunan niya yung intimacy with God. Minsan kasi, no, pag tahimik ka, ano bang iniisip mo? Minsan pag wala kang magawa, bored na bored ka, no? So minsan sa mga silent moment natin, dapat tinatreasure natin na kung saan mas ma-feel natin yung presence ni Lord. No, ma-feel natin yung presence ni Lord. Amen? Tinuruan dati ni Elijah doon, sabi niya, ito ang humility. Tinuruan si Elijah na magdepende kay Lord. Amen? Kasi kung hindi mo natutunan to, mahirap pag na-promote ka. No? Mahirap pag hindi mo natutunan to, tapos gumraduate ka. Hindi mo natutunan na dumepende kay Lord. Gumraduate ka lang na matalino, magaling, which is okay naman. No? Kaya lang kasi marami na akong nakita, galing sa magagandang eskwelahan, gumraduate, matalino, with honors, kaya lang, hindi natutunan dumepende kay Lord. Walang fear of God. Ang nangyari, naging corrupt. No? Naging corrupt. Diba? So, hindi hadlang ay hindi sapat na magaling ka lang. Sabi mo sa katabi mo, hindi dapat magaling ka lang. Dapat may fear of the Lord ka din. Amen? Siyempre, galing-galing mo, tapos nagdadaya ka naman. Diba? Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag ka nang mangopya. No? Alam mo ba, ang stealing nagsisimula sa eskwelahan?
Bakit? Kasi cheating is stealing. Yung simpleng pangungopia mo sa kaklase mo, pangungopia mo sa kapitbahay, no? Pangungopia mo dyan sa kapitbahay, sa katabi mo, nagsisimula yan sa pagganyan-ganyan. Hanggang sa paglaki mo, nasanay ka na ng gano'n, nandadaya. Hindi mo napapansin? Nire-release yun sa school. So, gumaling ka, graduate ka, matalino ka, kaya lang, baka pag-graduate mo na, pag nandun ka na sa trabaho mo, hindi na lang sagot yung kukuhanin mo. Mali-maleta na ang kukuhanin mo, no? So, gano'n ang nangyari. Kaya habang nandito tayo sa season natin na to, dapat matuto tayo dumepende kay Lord. Kasi marami na po-promote, kaya lang, nung na-promote siya, nasira. Bakit hindi na-build yung character niya? Hindi na-build yung character niya. Masyado naman, maraming masyadong nagmamadali. So, dahil sa pagmamadali nila, napahamak. Bakit? Kasi hindi na-build yung relationship nila kay Lord. Amen. Sabihin mo ulit, process. No? So, after Kirib, grabe, natutunan niya doon na dumepende kay Lord. Sabi niya, yung lakas ko, yung galing ko, hindi pala galing sa akin. Ang galing ko, ang lakas ko, galing kay Lord. So, natutunan niyang dumepende kay Lord, natutunan niyang maging humble. Hanggang sa masyado na siyang naging depende, pinaalis na siya sa Kirib. Ngayon, lilipat na siya sa Zarephath. Sabihin natin, Zarephath. Yan, Zarephath, no? Ngayon, yung magiging, yung Zarephath na to, yung journey, hindi siya naging madali. In fact, from Kirib to Zarephath, it's more challenging. No? Kasi yung Zarephath, hindi siya place of abundance. Pero place siya ng scarcity. Minsan, akala natin, pag ililipat ka na ni Lord sa next season ng buhay mo, akala mo, mabibless ka na doon, pero minsan hindi. Bakit parang mas mahirap? Pero I believe may tinuturo si Lord. So yun ang pag-aaralan natin. No? And if we are being honest today, many of us, nandun sa Zarephath season, na kung saan masyadong nagbuhuri yung mga tao na tumataas ang mga presyo, ang mga bilihin, lalo na sa mga nanay at tatay, lalo sa mga naggagas dito. Grabe, tumataas ang diesel, tumataas ang gasolina. So yung mga nanay namumroblema na. Tumataas lahat, ang kilo ng bigas, ang gasol, no? Tapos yung anak ko, ang lakas humingi sa akin ng allowance, minsan namumupit pa. Ay, hindi yung anak ko, ha? Sabi ng ibang nanay, baka mamisinter ko, grabe yung anak pala ni Pastor, namumupit. So hindi, no? Yung iba, wala dito kasi nandun, no? So yung iba, nandun sa Zarephath season, sa scarcity na kung saan parang yung trabaho ko hindi ako secure. Natatakot ako. Yung business ng magulang ko hanggang kailan kaya or mismo yung sarili naming business. Or minsan naman masyado kang problemado sa responsibility sa family mo. Or masyado kang namumroblema minsan, ang daming projects, ang daming assignment, no? Kaya minsan natatanong natin si Lord na kailan kaya magiging sakto ang lahat o maayos ang lahat? Tatanong niyo na ba yun? Kaya lang minsan kung gusto kang maging agent of change ni Lord, ma-develop ka, dapat patanggalin niya muna yung scarcity mindset natin to God's sufficiency. Mamaya i-explain natin yan ng mas ma-detalye, no? Kasi relevant talaga ngayon sa mundo natin. Yung tao, marami sa tao pag kinausap nyo, it's driven by fear of not having enough. No, they are driven by fear of not having enough. Kaya nga nag-hoard tayo. Sabihin mo sa katabi mo, yung sobrang damit mo, ipamigay mo na. Grabe, isang taon na yan sa cabinet mo, hindi na kasya. Umaasa ka pa ba? Ipamigay mo na pag uwi mo sa bahay, ilagay mo na sa sako, ibigay mo na. No? Yung garapon, sino dito may mga garapon pa. Mga 6 na buwan, 1 taon na, iniipis na. No? Sabihin mo sa katabi mo, itapon mo na yan. No? Meron tayo, may mga fear na gano'n. Actually, totoo lang, no? If we are being honest, na parang natatakot ako na maubusan ng pera,
Natatakot ka na parang wala pa akong enough na experience para gawin yung isang bagay. Natatakot ka na parang wala pa akong ganong connection para gawin to. Wala akong enough na oras. Or worst case, baka nasasabi mo sa sarili mo, I am not enough. Kulang pa ba ako? Tapos nasabi nyo na yan. Marami akong narinig sa mga kabataan, kulang pa ba ako sa'yo? No? Minsan ganun no? Yun yung Zarephath story na kung saan sinasagot doon fear. Kasi ang issue, hindi naman kung you are, the issue is not whether you have enough. Ang issue dito, sapat ba ang Diyos sa'yo? Amen. Uulitin ko Ang issue, hindi kung meron kang enough. Ang issue, sapat ba si Lord na nasa iyo si Lord? No? Nakukuha ba natin? Amen. Kasi yung sasabihin mong enough na to, hindi na uubos yun Hindi natatapos. No? Napansin nyo na ba yun? Pag nagkaroon ako ng ganito, okay na ako. Pag nagkaroon ako ng ganyan, okay na ako. Tapos nung dumating yan, grabe, kinalimutan mo na. Parang kulang pa din. Pag sumahod ako ng 20,000, okay na. Kulang. Sumahod ng 30, kulang pa din. Parang hindi laging enough. No? Pag sinagot ako ng nililigawan ko, okay na ako. Tapos, nung sinagot na, grabe, ang daming demand. No? Hindi siya nagme-message. Hindi siya nakaalala. Kaya, ang daming problema ng kabataan ngayon. Hindi lang tinanong, hindi lang nag-good morning, nag-away na, ng problema na. No? Hindi lang tinanong kung kumain ka na ba. Grabe, nag-away agad. Ang matindi doon, nag-aaway yung nanay. Hindi pinansin yung nanay kasi hindi na-good morning si crush sa kanya. No, yun yung, minsan yun yung mga problema natin Sabihin mo sa katabi mo, ikaw yata yung topic. No? So, ang title, meron po akong 4 points na ating pag-uusapan sa Zarephath season. Sabihin natin, Zarephath, no? Ito, again, yung kung saan si Elijah, natutunan niya na kailangan ko dumepende sa presence ni Lord. Kasi kung hindi mo natutunan to, na kailangan mo pala ng presence ni Lord, hindi ka mapupunta doon sa season na yun, sa susunod na season. No? So, dito, number 1 point na gusto kong sabihin, God leads you beyond your comfort zone. God leads you beyond your comfort zone. Kung gusto mong maging agent of change, kung gusto mong magamit talaga ni Lord, kung gusto mong maging mabless, dapat mapunta ka doon sa out of your comfort zone. Amen? Sabi dito, then the Lord said to Elijah, go and live in the village of Zarephath, near the city of Sidon. I have instructed a widow there to feed you. Actually, ang papunta from Kerit to Zarephath is hindi siya malapit. 100 miles. So that's 160 kilometers. Simula dito hanggang saan yun? SM Pampanga? Kulang pa. No? So lalakarin ni Elijah yun simula dito sa Marineles hanggang SM Pampanga. Alam ko sobra pa Alam ko kulang pa. So mga ganun kalayo. So madali ba? Sinong gustong sumama? Tatry natin kung madali. So ganun yung inuutos sa kanya ni Lord. Pero hindi pa natapos doon. Kung iisipin mo, marami siyang lalagpasan na teritoryo ng kaaway. Tapos, dahil pinahinto niya yung ulan, habang maglalakad siya, tagtuyot. Walang inumin. No? Hindi madali. Hindi madali. And, ang worst pa doon, ang pinaka nakakatakot doon, pupunta siya sa Sidon, sa Zarephath. Sa Sidon, sa Zarephath, doon nakatira si Jezebel. No? So, kasi ang kalaban niya dito, si King Ahab, yung hari na kung saan asawa niya si Jezebel. Tapos, meron Diyos-Diyosan doon, si Baal. So, kuta ni Baal yung pupuntahan niya. Amen? Kasi ang safest place niya, hindi Israel. Minsan akala natin yung safest place natin, yung nandyan sa'yo. Nakakalimutan natin, alam mo kung anong safest place natin. Tanong niyo sa akin kung ano. The safest place na kung saan pwede tayo pumunta is kung saan tayo dinala ni Lord. No? Akala mo okay ka dyan, pero ang tanong, dyan ka ba dinadala ni Lord? Ngayon, yung Zarephath ngayon, minsan,
uutusan ka ni Lord na i-leave yung comfort zone mo. Pwede siyang mag-apply ka ng bagong trabaho na kung saan natatakot ka, or pwede kang mag-join sa ministry. No? Actually, ngayon, nag-ano kami kung kayo ay pwedeng, sino dito marunong mumiti? Marunong ba kayong mumiti? Lalo na yung mga first timer, marunong kayong mumiti? Yung naghahanap naman, yung tatayo lang dyan sa pinto, tapos mag-i-smile. Welcome po. No? So, pwede naka-join na kayo sa ministry. No? Pwede naman, kung meron kayong marunong kumanta, marunong mag-instrument, pwede rin. Amen? So, nandun tayo sa Saripat na kung saan tinutusan tayo ni Lord na pumunta, na iwan yung comfort zone natin. At minsan yung comfort zone na yun is ma-reconcile ka with someone. Siguro may ka-relationship ka, maaaring nanay mo, tatay mo, kaibigan mo, kasi hindi yun comfortable eh. Kailangan iiwanan mo yung comfort zone mo doon. Yung inaway ka, yung nang-away sa'yo, kakausapin mo. No? Sabihin mo sa katabi mo, patawarin mo na. Tapos ang masakit doon, hindi naman ikaw yung may kasalanan, siya naman. No? God leads you to leave your comfort zone para ma-bless ka niya. Yung iba naman natatakot mag-start ng business, or yung iba dito siguro gusto na mag-start ng cell group pero may fear pa din. Natatakot ka mag-guide ng isang tao, mag-disciple ng isang tao. Or it could be yung Zerapat season mo na kung saan siguro sinasabi sa'yo ni Lord, iwanan mo na yung comfort zone. Ano yung comfort zone natin? Yung lagi ka nag-i-scroll sa Facebook. Yung mga 3 oras, 4 na oras ka nag-i-scroll sa Facebook. Tapos iiwanan mo yung gagawin mong 2 oras na lang. Kasi yung 1 oras, ibibigay mo kay Lord. Mag-worship ka, magbabasa ka ng Word of God. No? At minsan naman, yung Zarapat na experience mo, kung saan tatanggalin mo yung comfort zone mo, masisipagan mo pa sa bahay. Kalabitin mo yung katabi mo, sabihin mo, mamaya, pagdating, magugas ka na ng plato. Minsan, yun pa yung moment pa kailangan mong gawin. Hindi naman kailangan, minsan mataas no? Depende sa level. So, ang point ko dito, minsan, yung Zarapat experience mo, iiwan mo yung comfortable. No? Iiwan mo yung comfortable season mo. Amen? Kasi maraming nanampalataya, nag-i-stay dun sa comfortable season. Minsan, nililid ka na ni Lord sa ibang season. Amen? The safest place is not your comfort zone. No? Ang safest place, nandun sa will of God. Kala mo, safe ka dyan kasi wala kang ginagawa. Pero baka hindi mo napapansin, yung next na pagpapala nandun sa pagsunod sa will of God. Yan. Mabilis lang tayo. Number 2 na gusto kong sabihin. God uses what seems insufficient. Again, basahin ko muna yung verse para malinaw lang yung pinag-uusapan natin bago tayo punta sa number 2. Basahin ko ulit yung binasa ni Yuval. Sabi sa 1 Kings chapter 17, basahin natin. The Lord said to Elijah, verse 9, Go and live in the village of Zarephath, near the city of Sodom. I have instructed a widow there to feed you. So, he went to Zarephath, and as he arrived, pagpunta niya doon, nakita niya sa yung widow, kumukuha ng panggatong. Tapos tinanong niya yung widow, pwede bang bigyan mo ako ng maiinom? Pagdating sa verse 11, kumuha siya. Sabi niya, bigyan mo rin ako ng makakain, ng tinapay. Pagdating sa verse 12, sabi ng babae, I swear by the Lord, your God, wala na talaga akong pagkain. Meron na lang ako kunting harina, tsaka mantika. Pag niluto ko to, mamamatay na kami ng anak ko. So, ganun kahirap. Talagang takto yun. Pagdating sa 13, sabi ni Elijah, huwag kang matakot. Bigay mo sa akin bigyan mo muna ako ng pagkain. Ngayon, kung anong matitira sa inyo, yun yung paghatian yung magnanay. Pagdating sa 15, ang sabi niya, pagdating sa 14, sumunod naman. Pagsunod, nakakain naman sila. Tapos hindi sila nagkulang.
Amen. So yun ang nangyari. So sa verse 2, point number 2, God uses what seems insufficient. Sabi dito, I have instructed a widow to feed you. Minsan ginagamit ni Lord yung akala natin kulang. Kung iisipin mo lang sa sitwasyon na yon, ang widow, ibig sabihin walang asawa. So walang pangkabuhayan. Kaya ang sabi niya nga, last meal na namin to. Pagkakain namin, mamamatay na lang kami. Mamamatay na kami. Ganun kahirap yung buhay. No? So, God uses what seems insufficient. Kasi nung una, ginamit ni Lord kay Elijah, raven. Ibon yung nagpo-provide sa kanya. No? Yun yung diniscuss natin last week. And ngayon, marami pa rin raven na ginagamit si Lord sa'yo para i-bless ka. Tingnan mo yung katabi mo, raven yan. I-bless ka niyan mamaya. Diba? Tapos ngayon, ang gagamitin naman ni Lord, widow. Ang gagamitin ni Lord, widow kung saan wala talagang kapera-pera. Kaya nga ang sabi ng widow, meron lang ako harina, tsaka mantika. So pagsasamahin niya yun, lalagyan niya ng konting tubig, magiging tinapay. Pero kung iisipin mo, parang sinong nakakita rito, parang masyadong harsh yung conversation. Halimbawa ako, no? Ano pangalan mo ate? Leia. Sabi ko, Leia, meron ka bang tinapay dyan? Sabi ni Leia, meron. Pero pag binigay ko sa'yo ito, mamatay na kami ng kasama ko. Sabi ko, ibigay mo sa akin. Sabi ni Lord, bigay mo sa akin. Parang grabe, di ba? Wala namang puso tong prophet na to. Walang puso. Alam mo, una kong binabasa, ganon. Kasi sabi ng widow, this is my last meal. After nito, mamamatay na kami. Pero ang sabi ng man of God, huwag kang matakot. Gawan mo muna ako ng bread. Ngayon, pag hindi mo nakita yung context ng verse, parang selfish talaga siya. Di ba? Pero pag naunawaan mo yung whole passage, mas makakakita ka ng mas malalim. No? Kasi ang sabi, si Elijah, hindi niya naman kinukuha yung tinapay ng widow. Actually, ang ginagawa ni Elijah, ini-invite niya yung widow sa miracle na paparating. No? Hindi niya kinukuha yung tinapay. Minsan akala natin gano'n, no? Kinukuha na tayo. Kung sana sinabi ni Elijah, sige, kumain na kayo. Hindi naman magbabago yung sitwasyon eh. Siguro may extend lang yung buhay nila. After nilang kumain, bukas mamamatay din sila kasi sabi last na daw yung tama ba? Last na yun, last na na pagkain. So walang pinagkaiba, kung bibigay na yun kay Elijah, maaaring tumagal sila ng 1 linggo. Pero kung kakain sila, maaari silang ma-extend ng 9 days. Tama ba? No, wala naman magbabago, mamamatay at mamamatay pa rin sila. Di ba? Kaya okay naman kung sinabi ni Elijah, sige, kumain na kayo, tapos rest in peace na lang. Pero nagtiwala siya kay Lord eh, through Elijah. Ngayon, dahil nagtiwala siya kay Elijah, sa pamamagitan ni Elijah, naka-experience siya ng supernatural provision that sustained her family. Na-experience nyo na yun, yung supernatural provision to sustain her family. Ako, akala ko kasi ganun, minsan masyadong harsh, lalo na yung pagsuserve kay Lord, pagbibigay kay Lord. Minsan hindi natin nauunawaan. No? Halimbawa, no? Di ba, nandito, ang kadalasan dito, campus, na-invite. Biro mo, ha? Pag-pray natin yung barangay Malaya. No? May nag-absent, may nag-undertime. Grabe, parang lang tayo pag-pray yung Malaya National High School. Pag-pray natin, huwag tayo kumain, mag-fasting tayo para pag-pray natin sila. Let's conquer them in spirit. Pero kung titignan ng religious yun, grabe, masyado namang OA itong mga Kristiyano na to. Tapos kung iisipin mo, wala, ano bang mapapala natin doon? Di ba? Makukulit yung mga tao doon. Hindi, sabi ni Lord, mabait daw yun, puntahan mo daw. Kasi hindi siya comfortable. Di ba? Hindi siya comfortable experience. Pupunta ka doon, may nangaharang pa. No? Taas mo muna kayo sa speech lang. Sino yung mga naharang dito? Taas yung kamay. No? Speech lang. May pogi doon, magsasalita. No? May mga, hindi siya comfortable talaga.
Kaya lang tapos kung titignan mo pa kami, wala kaming experience. Sa totoo lang. Hindi kami experienceado na nag-share ng Word of God. Kasi bago pa lang yung church. Ako personally, hindi rin ako experienceadong ganun. Wala talagang masyadong may experience. Tapos wala naman din kayamanan. No? So, bili tayo ng chocolate, tsaka kahit ano lang, chocolate, tsaka chocomucho, tsaka chichirya, pwede na yan para ma-bless naman natin sila. Pero kung titignan ng iba, ano pa kayo bibili ng ganyan, hindi naman makikinig sa inyo yun. Diba? Tapos nagsi-absent kayo para lang pumunta sa barangay Malaya. Sayang naman yung trabaho. Sayang, papapagalitan pa kayo ng boss nyo. Kung titignan, parang illogical, no? Tapos yung mga ginamit ni Lord, kung titignan nila yung sa sarili nila, kulang, parang insufficient. O kaya yung iba naman, iba kasi perspective eh. Masyadong harsh naman yung mga yan. No? Masyadong extreme. Minsan hindi talaga natin maunawaan. Naalala ko lang yung anak ko, yung baby, asa na ba? Kasi minsan umiiyak yun. Pinapainom namin ng gamot. Pag pinainom ng gamot, talagang doon, ano kayo pwedeng ma-example? Hindi na Sino kaya? Sino kaya gusto mo si Axel? Ganun natin yung bibig. Tapos buhusan natin. Kunwari ikaw yung gamot, no? Diba? Pag nakita nyo, parang ang harsh ko talaga kasi dadaganan ko pa eh. Sino kaya talagang pwede example, no? Dadaganan ko din, actually gaman. Dadaganan ko, iipitin ko yung kamay tsaka yung paa. Tapos, ipigayin ko yung yung bibig parang pumuka. Kasi papainumin ko ng gamot eh. Tapos, pag nandun na yung gamot, bibisilin ko yung ilong para hindi makahinga. Siyempre, pag hindi siya makahinga, lulunukin niya yung gamot. Pag hindi ko pinisil yung ilong, itudura niya yun. No, itudura niya. Ngayon, kung titignan natin masyadong harsh, minsan ganun yung tumikilos si Lord sa ating buhay. Akala natin masyadong harsh, masyado silang mahigpit, masyado silang ganyan. No? Para magamit ka ni Lord, minsan ganun talaga. Parang may nalulunod, tapos binapatuhan niya ng life jacket. Eh yung nalulunod, may dalang bag. Yung dalang bag, sabi niya, nandito yung inipon ko ng ilang taon. Nandito yung mga diploma, nandito yung mga picture ng family ko. Ang daming valuable dito sa bag ko na to. Sabi ng rescuer, bitawan mo na yung bag mo na yan. Malulunod ka na, mabigat yan eh. Hindi kaya yan ng life jacket, ayaw bitawan. Ayaw bitawan. Ayaw isuot yung life jacket. Namatay. Minsan sa atin, gano'n talaga. No? Parang harsh yung pinapagawa sa atin na Lord. Pero once na nilet go mo, once na binitawan mo, hindi mo alam parang gumagaan. Nagiging maayos ang daloy. Minsan hindi talaga natin nauunawaan. Pero eventually, as you obey, as you follow, as you leave the comfort zone, nakikita mo, oo nga, ito pala yung dapat gawin. Amen. Kasi ako talagang na-experience namin yan. No? God uses what seems insufficient. Amen. Kasi sufficient naman kami, okay naman kami, nasa abroad naman ako. No? Tapos sabi niya, leave your comfort zone. Kaya pag binimeditate ko to talagang na-experience ko siya. Hindi ko lang siya tinuturo dahil alam ko. No? So, nasa pamuhay namin. No? Andun na kami sa opportunity na kung saan, bro, dalhin mo dito yung pamilya mo. Dito na lang kayo manirahan. Ito yung apartment. Walking distance lang sa company. Tapos meron ka rin sasakyan. Grabe, sarap ng buhay. No? Pero sabi ni Lord, umuwi daw ako dito. No? Umuwi daw ako dito, magpastor daw ako. Hindi madali. Actually, hindi madali. Tapos, andun na ako sa Keret Reveal. No? Sa Keret Reveal, ito ko tulasan, di ba, kung saan tinulo ni Lord yung bank account namin. Tapos, nung natuyo pa siya, ang mangyayari, pupunta na ako sa Repat. Sabi ni Lord, pumunta ka na ng housing. Lumipat pa kami ng bahay. Siyempre, mas malaki yung sahod, mas malaki yung gastos. No? So, nadagdagan ng expenses. Pero, yung what seems insufficient, may nag-provide talaga. May nag-provide. Kaya lang, hindi magpo-provide pag hindi ka nag-obey. Amen. Alam mo, tandaan natin that Elijah himself had just come from Kerit. Galing si Elijah sa Kerit. Sa Kerit, may nag-provide sa kanya. Doon sa Kerit, natutunan niyang magdepende kay Lord.
Kaya hindi niya tinatanong yung widow na gawin yung mga hindi pa niya nagagawa. Ini-invite niya yung widow kasi alam niya nangyari sa kanya. No? Kasi God often works in the messenger before He works through the messenger. Naiisip niyo ba, may track record ba si Lord sa buhay ninyo? Dapat may track record si Lord sa buhay ninyo. Kasi mahirap sumunod sa pinag-uutos ni Lord kung wala siyang track record sa'yo. Sa amin, may track record si Lord. Nag-provide siya sa amin ng encounter namin sa Kanya. Kaya ang daling mag-obey kay Lord. Kasi may track record akong pinapangangawakan. Ngayon, minsan, mas nagtitiwala ka sa tao, tignan mo yung track record niyan sa'yo, ilang beses ka niya nang niloko. Yung nanay mo ka, niloloko ka, naniniwala ka pa rin, anak, i-jollibee kita pag sumunod ka. Ngayon, ang tanda mo na, i-jollibee ka pa rin. No? Wala pa rin, hindi ka pa rin nasa-jollibee. Ano pangakuan na ngayon? Tignan niyo yung track record ng susundan niyo. Minsan, ang dali natin maniwala kasi close natin, kaibigan natin, mahal natin, best friend natin. Kaya bilis mong maniwala. Eh si Lord ba pinabayaan ka? Dapat may track record ka kay Lord. Dapat aware tayo sa mga pattern ng buhay natin. No? Bago mo ma-experience yung miracle, pero CPR, napansin nyo, may CPR, ibig sabihin, may command. May command si Lord, may utos siya, susundin mo. Tapos sa command na yon may promise. Pero there is risk. May risk talaga. May iiwanan kang uncomfortable. Merong CPR. No? Dapat maging aware kayo doon. Amen. Kasi ang sabi dito, so he went to Seraphat. As he arrived at the gates of the village, nakita niya yung widow. Isipin nyo, no? Sabi ni Lord kay Elijah, pumunta ka doon sa Sarephat. Maglakad ka 160 kilometers. Lagpasan mo lahat ng kaaway mo. Pumunta ka doon sa lugar ng mismong kaaway mo. Sa lugar kung saan walang naniniwala kay Lord. So doon siya pumunta. Pumunta siya sa lugar na kung saan yung nagpapapatay sa kanya, pupuntahan niya. No? Parang illogical talaga. Tapos, pagdating mo doon, may magpo-provide sa'yo. Parang nag-provide sa'yo yung taong walang-wala. Kung titignan mo, bakit gano'n? Ito yung gagamitin nila. Pwede namang hari yung mag-provide sa akin, di ba? Bakit ito pang widow na wala nang makain? No, minsan talaga pag sumunod ka kay Lord, hindi mo mauunawaan. Amen. No, hindi mo mauunawaan. Amen. Kasi minsan, yung sinasabi ni Lord na isurrender mo, yung kala mo last handful, yung ibig sabihin nun, parang sinasabi niya, isurrender mo na yung pride mo, patawarin mo na. Minsan yung sinasabi niyang, surrender mo na yung last handful dun sa babaeng widow. Minsan sinasabi niya literal na you give generously. Minsan sinasabi niya na kahit napapagod ka na, hindi mag-serve ka ba? Kung napapagod ka. Tapos kung hindi mo nakikita yung future mo, parang imposible, lalo kang magtiwala sa Kanya. Kaya from a human perspective, it can feel na unreasonable talaga. Pero kung wala kang perspective na galing kay Lord, hindi mo talaga maunawaan yung sinasabi ko. No? Kaya nga God's invitation is hindi para pahirapan tayo. Tinuturuan niya tayo na kung saan yung security mahahanap sa Kanya. Hindi mahahanap sa mga hawak natin. No? Bakit? Kasi ang magandang bahay, sigurado ka ba na hindi papasukin ng magnanakaw? Pag security mo, nilagay mo sa pera, sigurado ka ba hindi mauubos yan? Sigurado ka ba ililigtas ka ng pera mo sa kamat? I'm not saying na hindi natin kailangan yun, ha? Pero baka dumidepende ka na doon sa meron ka. Yun yung tinuturo dito. No? Kasi maraming tao nakadepende, sabi niya, akala niya yung source ko, yung sahod ko. Akala niya yung source ko, yung trabaho ko. Akala nila yung source nila, yung connection nila dun sa iba't ibang tao. Akala nila yung source nila, yung talent nila. Akala nila yung source nila, yung kagwapuhan nila, yung kagandahan nila. Ang sabi ni Lord, mga channel yan. Ang tawag dyan, mga resources. Ang source, ako pa din. Si Lord pa rin ang source.
Yung flour, akala niya yun yung magsusustain sa buhay nila. Pero ang sabi ni Lord, ang magsusustain sa buhay niyo ako, hindi yung harina na yan. Amen. Kaya hindi kinuha ni Lord yung tinapay para lang magutom. Ang kinuha ni Lord, yung tiwala ng tao, yung trust ng tao. Kaya mamaya, pag nag-offering tayo, kung hindi nyo naunawaan, huwag kayong magbigay. No? Kasi meron talaga, minsan, last money na, last pera na, binibigay pa. Kami na-experience namin yun. 100 ka lang, pero may 1,000 ka pa kasi nasa Pampanga kami. May pamasahe ka pa pauwi. No? Tapos may offering, may conviction si Lord. Grabe, ibigay mo daw. So, binigay namin. Paano kaya pag-uwi ito? May nagbigay din naman. May nag-provide naman. No, depende. Diba? Kasi nakuha man nila yung sayo, pero nakuha ni Lord yung heart mo. No? So, nakikita nila dito, parang, nakuha mo yung tinapay, binigay ko sa iyo yung tinapay. Pero hindi mo alam, yung tinapay na bigay mo, ang binigay mo yung tiwala mo. Ang binigay mo yung heart mo. No? Kasi yun, dun tayo minsan nakahawak sa pera natin, sa kung anong meron tayo. Pero kaya mo bang i-let go yan? Pag hindi mo yan kayang i-let go, andyan yung heart mo. No? Pag hindi mo yan kayang bitawan, andyan yung heart mo. Sabi mo sa katabi mo, hiwalayan mo na. Amen. The miracle, hindi talaga galing sa flour and oil. No? Ang miracle, hindi nang galing doon sa harina at sa mantika. Ang miracle nang galing doon, tinransfer niya yung confidence niya na kung saan yung hindi yung nasa jar, kung sino yung nagpupuno sa jar. Kasi hindi ka naman kukunin sa ni Lord kung ano yung wala ka. No? Hindi ka niya tatanungin o hindi ka niya hihingan nang alam niyang wala ka. Amen. Ang tinatanong kadalasan sa atin ni Lord, kung anong meron ka, kung anong kaya mong isurrender. Amen po. Kasi God, si Lord hindi naman nag-i-start yan with abundance eh. Nag-i-start yan sa availability. No? Kaya yung sitwasyon ngayon, siguro sinasabi mo parang wala ako masyadong alam, meron lang akong konting, yung parang ang liit ng tingin nyo sa sarili nyo. No? Estudyante lang ako, yung feeling mo parang wala kang magagawa. Pero kung ano yung ability mo, ibigay mo lang. Ibigay mo lang kay Lord. Matthew 25, punta nga tayo, verse 14. Ito kung saan yung binigyan ng talents. No? May binigyan ng talents, yung isa, alam natin yung kwento. No? May journey. Yung boss, iniwan sa 3 tao. Halimbawa, no? Pwede bang tumayo dito si Yuan, si Brent, tsaka to si... Para may illustration lang. Tsaka tong, panganay ko. No? So, dito ka, Brent. Dito ka, Yuan. So, ngayon, merong master. Si Miguel yung master. Master, tayo ka nga master. No? So ngayon, si Master aalis, iniwanan niya si Yuan ng 10. Bigyan ko niya rin ng 10. Yan. Ito naman, iniwanan niya ng 2. 10 ba o 5? Basta bigyan mo rin ng 2. Yan. Tapos ito, binigyan niya ng 1. Kuya Jake, sundan mo yung verse ko. No? Tapos ngayon, bumalik yung master. Pagdating ng master, sabi niya, nasan na yung iniwan ko sa yung 5? 5 ba o 10? No? Kasi na yung iniwan kong 10, ang sabi niya, dinoble ko. 5 lang pala. 5 lang inasunod. Sabi niya, I have gained 5 more. Ano sabi ng master sa kanya? Next verse. His master replied, well done, my good and faithful servant. Grabe. No? Sinabi kay Yuan, well done, my good and faithful servant. Yan, upuan natin yan. So, punta ka na doon. Yuan, sabi niya, dito ka lang, wala ka pa eh. No? Ngayon yung 2, ganun din. Binigyan din ng 2 talent. Pagdating ng master, ang sabi niya sa verse 23,
Sabi niya dyan, yung dalawa na binigay mo sa akin, naging 4. Grabe, no? Sabi ng master kay Brent, well done, my good and faithful servant. Dahil na pagkatiwalaan kita sa konting bagay, pagkakatiwalaan pa kita sa mas marami. Ngayon, mag-enjoy tayong dalawa. Yan, no? Mag-enjoy tayong dalawa. Mamaya na tayo pumunta dito sa isa. Actually, ito yung lagi natin pinipreach, no? Ito yung pangarap natin, masabi ng Lord sa atin. Pagdating ng Lord, alam ba, kayo, pagdating ba ni Lord, kaya niyang sabihin sa inyo, well done, my good and faithful servant. No? Mag-reflect ka lang sa sarili mo. Alam ba, dumating si Lord ngayon, bigla niya sasabihin sa'yo, ay, kaya niya bang sabihin yan, well done, my good and faithful servant. At kung titignan niyo, yung salitang faithful servant dyan, bago niya sinabing faithful, ang sabi niya, well done, my good. Ibig sabihin ng well done, meron siyang ginawa. No? Para masabi kang faithful, may gagawin ka. Sabi mo sa katabi mo, may gagawin ka. Minsan, gusto mo matawag na faithful, pero wala kang ginagawa. No? May gagawin ka bago ka matawag na faithful. Tapos, ang susunod dyan, mayroong binigyan ng isa. Grabe. Yung isang binigyan, anong ginawa? Binaon. Ngayon, ang sabi ng master sa kanya, you wicked and lazy servant. Isa na nga lang ang binigay ko sa'yo, binaon mo pa. No? Grabe, wicked and lazy. Sige, upo ka na. No? Pero hindi ikaw ang wicked and lazy. No? Wicked and lazy servant. Sabi niya, isa na nga lang. Anong napansin niyo? Di ba it takes effort na magbungkal? Sinong nag-i-enjoy? Ako, nagtanim ako dyan sa gilid, yung mga halaman. Ang hirap pa lang magbungkal ng lupa. No? Paltos-paltos yung paa ko, ay yung kamay ko. Yung paa ko, lumubog-lubog sa pote. No? Hindi pala madali. Anong ibig kong sabihin? Nag-effort ka na lang din, hindi mo pa ginawa yung pinapagawa sa iyo. Nabubuhay ka na lang din, ba't hindi mo pa gawin kung anong pinapagawa sa iyo ni Lord? Kailangan mas-successful ka, baka naging successful ka sa wrong assignment. No? It takes effort, it takes activity para lang magbungkal ng lupa. Akala mo dahil nagiging busy ka, akala mo dahil nagiging productive ka, pinapagawa na sa iyo ni Lord yan, pero baka hindi. Kaya ang tawag sa iyo, wicked and lazy servant. No? Yung sumunod sa kagusto, minsan akala natin, masyado akong busy sa trabaho, busy sa pamilya, busy sa pag-aaral, tapos nakalimutan mo na yung para kay Lord. Hindi porket busy ka, hindi porket meron kang ginagawa, you are productive. Hindi porket may ginagawa ka, pinapagawa yan sa'yo ni Lord. Kasi ito may ginawa din, nagbungkal ng lupa. Kaya lang, hindi yung pinapagawa sa kanya ni Lord. Eh, paano pagdating ni Lord, ang sabi kanya, you wicked. Paano mo kung sasabihin wicked? Nagbungkal ako ng lupa. No? Paano mo kung sasabihin lazy? Tamad ba ako? Ang putik-putik ko nagbungkal ako ng lupa, nilagay ko doon yung inalagaan ko. So, God is expecting us na maging fruitful, magbuhay yung buhay natin. At, gawin kung ano yung pinapagawa niya. Marami kasi distraction sa paligid. No? Maraming distraction sa paligid. Kaya gawin natin kung ano yung gustong ipagawa sa atin ni Lord. Amen. At si Lord, pag pinagawa niya sa iyo, napansin niyo, yung isa pinagkatiwalaan sa 5, yung isa pinagkatiwalaan sa 2. Hindi siya nag-expect nang wala ka. Meron kang kayang ibigay. Your talent, your skills, your resources. Yun lang yung hinahanap sa iyo ni Lord. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung pwede ka lang umiti dyan, dyan ka lang. Hello po. Hi po. Nakaka-bless kaya. Subukan mo, tumayo ka dyan, nakasimangot. Hello. Pasok. No? Di ba nakakasira ng mood? Pero kung nandiyan ka, may magagawa lahat. Sabi mo sa katabi mo, may magagawa ka. No? Alam mo si Jesus, ang binigay lang ng widow last meal, ang binigay sa atin ni Jesus, yung buhay niya. No? Eternal life ang binibigay sa atin ni Lord. Amen. Ang si Lord, ang niris niya, lahat ng meron siya. Amen. Anong number na tayo? Number 3.
Yan, apat lang to, mabilis lang to. Isa na yung number 3 natin. Number 3, obedience unlocks provision. Yan. Sinong gusto ng provision, taas ang kamay. No? Ayaw yata, parang si Lance lang yung gusto ng provision, ha? Sino gusto i-provide ni Lord? Amen. No? Pero mag-obey ka muna. Sabi mo sa kanila mo, mag-obey ka muna. Sabi dito sa verse 15, so she did as Elijah said. And she and Elijah and her family continued to eat for many days. No? Yung maliit na meron siya, binigay niya. Ang nangyari, hindi sila naubusan. No? Ang miracle, hindi nag-start nung nag-pray si Elijah. Ang miracle nangyari nung nag-obey yung widow. Tama ba? No? Kasi marami dito, pinag-pray namin, hindi naman sumusunod. Tapos nag-expect ka ng miracle. No? Ang miracle, hindi nag-i-start nung nag-pray kami. Nung pinag-pray ka, or including nung nag-pray ka. Nag-i-start nung sumunod. Even Jesus, no? Jesus often asks people to respond in faith before the miracle happened. Gumaling yung sa John chapter 2, unang-unang niya, sabi niya, punuin mo yung tapayan ng tubig. Kung walang magpupuno, kung walang maglalagay ng tubig doon, hindi magiging wine yung tubig. Kung walang susunod. Diba? Kasi kung iisipin mo, bakit mo lalagyan ng tubig to? No? Eh, nung may sumunod, naging wine yung tubig. Tapos, ang sabi niya doon sa may inaagnas na yung kamay, stretch mo yung kamay mo. So, habang ini-stretch niya, gumagaling siya. Diba? Lahat ng pinagaling niya, pinasunod niya muna. No? Kung papansinin natin yung pattern ni Jesus. Tapos, yung kay Pedro, yung miracle catch, diba? Sabi niya, itapon mo dyan sa kabila. Ngayon, kung papairalim niya yung galing niya, mangingisda ako, alam ko yung ginagawa ko, bakit ako susunod sa'yo? Eh, sumunod si Pedro. Anong nangyari? Nakaranas siya ng miracle, ng harvest. Amen? Ang hinahanap sa atin ni Lord is, hakbangan mo yung faith bago ka makaranas ng provision. Because prayer, alam mo kung kailan nag-work ang prayer? Prayer really works when you work. No? Naghihintay at Lord, mangusap ka sa Kanya. Kausapin mo. No? Lord, bigyan mo ako ng trabaho. Mag-apply ka kasi. Lord, bigyan mo ako ng business. Simulan mo kasi. Amen? No, prayer really works when you work. Amen? Sabi doon, I have instructed a widow there to feed you. May kinausap na si Lord doon eh. Kaya lang ang gagawin ni Elijah, i-approach niya yung widow. Paano kung pinangiran niya yung common sense niya? Hindi ko kakausapin yan, wala kang pera eh. Hindi ko kakausapin yan, eh, lang yung kaya niyang ibigay. So, hindi siya makakaranas ng miracle. No? Marami sa atin, nagpe-pray ng mga ganyan. Bless mo yung business ko. Ayaw mo naman magsimula. Lord, i-bless mo yung pag-aaral ko. Sana makapasa ako. Ayaw mo naman mag-review. No? Naniniwala, sumasampalataya ka sa katabi mo. No? Lord, i-bless mo naman yung gamitin mo ko, Lord. Ayaw mo naman mag-volunteer sa gawain ni Lord. Lord, increase my finances. Ayaw mo naman maging faithful. Diba? Alam ba, ang kahirapan ay tripart problem. Poverty is tripart problem. Kasi tayo made up of spirit, body, and soul. Diba? So, madali ng solusyonan. Pag spirit, yung tithes, you offer first fruit. That's spirit. Eh, yung sa soul, no? Sa soul natin, baguhin mo yung mindset mo, yung develop. Eh, paano yung sa body? Huwag ka muna mag-add to cart. Tsaka kumain ka rin sa labas. Malinis yung kahirapan. Diba? Kasi your next miracle may be on the other side of your next act of obedience. No? Minsan, isang sunod mo na lang, doon mo na mararanasan yung miracle. Kaya lang sa atin, madalas pinapangiral natin yung common sense natin. No? Alam mo ba yung delayed obedience? Minsan may napapahamak sa atin. Your delayed obedience
delays God's work in our lives. Kaya last point na gusto kong sabihin, your miracle is bigger than you. No? Again, your miracle is bigger than you. Si Lord, hindi lang niya gustong i-feed si Elijah. Ang gusto pala ni Lord, i-save yung buong pamilya. Kasi pag binless ka ni Lord, lahat ng connected sa'yo madadamay. Pansinin mo, no? Pag binless ka ni Lord, ano pangalan mo kuya? Ian. No? Pag binless ni Lord si Ian, tama yung pamilya niya. Halimbawa, i-bless kita Ian, magiging masipag ka. Nag-obey si Ian, grabe, yung anak ko naghuhugas na ng plato. Paano kaya nangyari doon? No? Isipin mo, hindi sumunod. Hindi sumunod. So, sakit din ang ulo yan. Diba? Isipin mo si Jade. No? Ayaw. Pag binless ni Lord si Jade, tama yung pamilya niya. Diba? Nag-aaral mabuti. No? Tapos nagkaroon ng trabaho. Siyempre, dama yung pamilya niya. Mabibless yung nanay, mabibless yung tatay. Pero pag yan hindi sumunod, damay din yung pamilya. Kaya yung anak mo, sakit ng ulo. No? Akala mo sa pag-obey mo, ikaw lang yung damay. Akala mo rin naman sa pag-disobey mo, ikaw lang yung damay. Ang dami namang problema pag nagdi-disobey tayo. Buti sana kung ikaw lang. Pero ang dami rin nabibless pag nag-obey ka. No? Tanungin mo tignan mo yung katabi mo, alin kaya yan sa dalawa? No? Minsan sa pag-obey mo, nabibless yung family, nabibless yung cell group, nabibless yung campus, nabibless yung community. Isang obedience lang ang kailangan. Amen ba? Yun kasi yung ginagawa ng agent of change yun. No? Pero you have to stop thinking about yourself. Your obedience may become someone else breakthrough. Minsan, pag inisip mo lang, ang hirap kasi, nakakapagod kasi, no? Discomfort kasi siya, wala, no? Na pinipigilan mo yung pagkilos ni Lord sa buhay mo. Pinipigilan mo. No? Marami kasi, tingnan mo yung katabi mo. Mabibless ka ba dyan? Palagay mo gagamitin ni Lord yan. Tignan mo. No? Palagay mo pag sumunod kay Lord yan, damay ka pag binless yan. Damay ka dyan, syempre. Gusto nyo mapatunayan? Bigyan mo ng 500. Yan mo. Lilibre ka dyan mamaya. Kasi binless ni Lord eh. Ayun na, may kumukuha na. Oh. May kumukuha na. May umuhugot na. No? Nasa conclusion, tapos na po ako. Ang agent of change, hindi siya naghihintay na kung saan yung buhay maging madali. Pagtitiwalaan mo si Lord sa impossible situation. Kasi kung kami, logic lang yung paiiralin namin. No? Hindi kami magagamit. Ako personally, nakikwento ka naman sa iba, no? Nakwento ka naman sa iba, sa lahat. Yung pag-develop sa sarili, hindi madali. Pag Monday, pupunta ka ng Tarlac, mamasahe ka, gigising ka ng maaga, tapos may kabilaang meeting, no? May kabilaang mentoring, kaya lang kailangan ko mag-develop eh. Eh, magastos siya. So, kung magpo-focus ako, magastos, nakakapagod, gigising ka ng maaga, hindi ako madidevelop. No? Hindi ako madidevelop. Minsan sa mga kabataan natin, minsan nakatingin tayo sa ganun, maling focus. Masyado kang nakabisi sa kilay mo. No? Masyado kang nilalangisan mo yung para sa tiyan. Ba't ayaw mo langisan yung utak? No? Pag bibili ka ng pagkain, ang dali-dali. Bumili ka ng libro, ang mahal ng libro. Kapagod. No? Punta ka sa mentoring, 300. Grabe, sa binary, kulang pa yung 300 mo. Pero bakit pag para sa tiyan, ang daling gumastos? Pag para sa utak, no? Pag didevelop natin, parang hirap na hirap tayo. Amen. Pero kung magtitiwala ka kay Lord, so serapan, si Lord ginamit ordinaryong tao. Tingnan mo yung katabi mo, gagamitin ni Lord yan. Ang ginamit ni Lord, limited resources.
Tingnan mo yung katabi mo, gagamitin talaga ni Lord yun. No? Ang ginamit ni Lord yung napupunta sa difficult season para ma-accomplish yung extraordinary purpose. Because minsan yung limitation natin, yun yung nagiging location ng God's multiplication. No? Yung limitasyon mo, pag sinurrender mo yung kay Lord, di mo alam yun yung gagamitin ni Lord para mag-multiply. Amen? Kasi yung carrot, tinuruan niya doon si Elijah, ang source ko pala si Lord. Pero yung serapat, ang tinuturo sa atin, kung anong meron ako, enough yan para ma-bless ako ni Lord. Kung ipapagamit ko siya kay Lord. Kasi sa serapat, hindi lang siya nag-perform ng miracle doon. No? He revealed his heart na sabi niya, ako yung God na kaya mag-provide. At yung provision na yon, hanggang ngayon naranasan natin. No? Sa fullness ni Jesus Christ. Marami nagtatanong, ang ganito ba mapupunta sa impyerno? Ang ganyan ba mapupunta sa impyerno? Ako ba? Lahat tayo mapunta ng impyerno. Hello? Walang question doon. Lahat tayo. Pero may nagbigay ng buhay. That's Jesus Christ. No? Bakit ka mapunta ng impyerno? Kasi araw-araw nagkakasala ka. Sabi niya, walang pumantay sa standard ko. Lahat kayo makasalanan. Lahat kayo nagsisinungaling. Lahat kayo papunta sa impyerno. So ano kailangan kong gawin? Dumating si Christ sa buhay natin para bigyan tayo ng buhay na ganapat kasi sa gagawin lang natin, tanggapin yun. Surrender natin kung anong meron tayo, kung anong dala-dala natin. Amen? Si Lord, hindi lang siya nag-send ng harina. Ang sinend niya, yung kaisa-isa niyang anak. Amen? Hindi lang niya kinip yung family na yun para mabuhay. Ang ginawa niya, binigay niya si Jesus para magkaroon tayo ng eternal life. Na kung saan lahat ng maniniwala sa Kanya, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. No? Yung ito, binigay yung last meal sa kamay ni Lord. Tapos na-discover niya, God was enough. Hindi mo madidiscover na enough si Lord sa buhay mo kung wala kang isusurrender. Yes? No? Kasi si Lord binigay yung kaisa-isa niyang anak para madiscover natin, Christ is enough for us. Minsan marami tayong hinahanap sa buhay natin. No? Pero ang tanong, naramdaman mo ba si Christ sa buhay mo? Pinapasok mo ba? No? Okay naman, no? Okay naman na yung trabaho natin, yung pamilya natin, hindi ko sinasabing i-neglect natin yan. Pero sana meron tayong ganung perspective na merong susunod na buhay, merong eternal life na naghihintay sa atin. Amen. Tayo po tayo, no? Para sa ating pangwakas na panalangin. At senyuhan po natin ng communion. Lord, bless niyo po, Panginoon, yung mga elemento na namin po gagamitin, Panginoon. Naalala natin, Lord, kung paano kayo umilos sa aming mga buhay. Magpalain niyo po sa araw na ito at ang tinapay na ito, Panginoon. Susumisi po, Lord, sa inyong katawan at sa inyong tubo na pinayo kayo sa krus ng Kalbaryo. Pag-ibig po natin. Tinapay na ito sumusumbolo sa inyong katawan, Lord, na pinayuhay sa cross ng Kalbaryo.
At dinideclare namin, Panginoon, that by your blood, Panginoon, we have been redeemed by the power of the enemy. Panginoon, ang nagmamayari ng aming buhay ay hindi na ang kaaway, Panginoon, kung hindi ikaw na. At Lord, dahil sa inyong dugo, kami ay pinatawad niyo, Panginoon, sa aming mga pagkakasala. Kami ay inyong nilinis, Lord, at nakikita niyo kami na parang wala kaming bahid ng pagkakasala, Panginoon. Dahil balot kami ng inyong dugo, kami ay inyong inugasan, Lord, and by your blood, Panginoon, we have been sanctified. You set us apart, Panginoon, para magamit for your glory, for your purpose, Panginoon. And the blood, Panginoon, that sheds in the garden of Gethsemane, that we declare, Panginoon, no more scarcity mindset. Lord, you freed us, Panginoon, to give us abundance mindset. I pray, Panginoon, tanggalin niyo lahat ng depression, ng anxiety, Lord God, and any sickness in our body, Panginoon, we declare that we are healed in Jesus' name. And Lord, the blood that sheds from your face, so you can restore our identity. Ang identity namin, Panginoon, hindi nakabatay sa ganda ng aming kasuotan, sa status ng aming buhay, sa laman ng aming bank account. Panginoon, yung identity namin hindi nakabatay sa dami ng followers sa Facebook, sa dami ng kaibigan, sa sinabi ng guro, sa sinabi ng magulang namin. Lord, our identity can only be found in you, Panginoon. And Lord, the blood that sheds from your feet, kung sa ganon, malakaran namin ang purpose na binigay niyo sa amin. And the blood that sheds from your hands, Panginoon, nang sa ganon, yung mga kamay na ito, mahawakan ang pagpapala na nakalaan para sa amin, at ganon din maging pagpapala sa iba. And lastly, Lord, before we drink this, we eat this bread and drink this cup, the blood that sheds from your heart, you give us, Panginoon, a new heart, a heart like Christ. Walang unforgiveness, walang hatred, walang bitterness, Panginoon, sa ating mga puso. Kaya po natin ang gagawin ng sarap. Lord, kagaya ng aming inawit, Panginoon, dinadalangin namin, Panginoon, that you cover us, Lord. Cover us, Panginoon, by your mercy, by your grace, by your faithfulness, Panginoon. Manatili po kami, Panginoon, sa lilim ninyo, Panginoon, at maranasan namin ang extraordinary provision na kaya niyong ibigay, Panginoon. At ganoon din, inawit namin, Panginoon, lahat ng papuri ay para lang sa iyo. Hihingi po kami ng tawad, Panginoon, dahil pinupuri namin yung mga influencer, mga social media, o ano bang mga idol sa aming mga buhay. And Lord, hayaan niyo po, Panginoon, ang papuri namin, maialay namin sa iyo naman, Panginoon. Sa iyo po ang papuri at pasasalamat. Ito po ang aming nagkakawis at panalangin. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen.
Go. So, na-bless po ba na-bless po ba ang lahat? So, andito naman po tayo sa ating tithes and offering, no? Sabi nga ni Paz, no, stretching our faith, stretching our hand daw po, no? So, ready po ba kaya tayo, no? Sabi po ni Paz, no, huwag po tayong matakot na iwan yung comfortable season natin, no? Lakaran natin yung mga takot natin at bitawan ang dapat bitawan. So, ready po ba tayong bitawan ng dapat bitawan? So, andito po, ako po yung naatasan ngayon sa ating tithes and offering. Okay lang yan. Marami yan. Sa ating, wait lang po, sa ating tithes offering. No, isa po ito sa isa pa pong pagpupuri, no. Hindi lamang po ang pagpupuri natin yung pag-awis, kundi isa pa pong pagpupuri as well as ang pagbibigay po, no. Siguro po, naririnig din natin na ang lalo na po sa mga hindi Kristiyano at makaramihan po dito is bago, no, na ang pagbibigay daw po ay parang hindi na siya uso or basta lang makapagbigay. Hindi katulad sa Catholic, di ba? May dadaan na basket na isusok mo lang yung kamay mo para hindi makita yung binigay mo. Ganon. Parang ganon daw. Dito po kasi sa Christian, no, 10% daw po ito ng nare-receive natin. Kasi dati hindi rin po ako Kristiyano eh. Parang gumagaya lang po ako kasi nagbibigay yung mga Kristiyano. Dati po akong Catholic, Iglesia ni Cristo. Tapos, ano ba yun? Every Saturday lang po, yung Sabadista. At ngayon po, Christian dahil disciple po ako ni Pastora. Napaktayin na disciple, Pas. I love you. Hanggang ngayon, disciple pa rin po. No? Thank you, ma'am. And, ito po ba, no? Yung pagbibigay po ba natin, hindi na raw siya uso. At yung iba naman, nag-take for granted lang siya. Or yung iba naman po, presence lang. Yung parang makapagbigay lang. Parang yung okay na yun, basta makapunta lang ako sa church, no? May dadali ko po kayo dito sa Old Testament na Genesis 27 verse 7 to 8, no? Bring me some game and prepare me some tasty food to eat so that I may give you my blessing in the presence of the Lord before I die. Number 8. Now, my son, listen Yung isa naman. carefully and do what I tell you. Meron po akong konting kwento sa inyo this 2026. Pagpasok ng January, meron po kasi akong business sa bayan. No? Pagpasok mo ng January, ang tumal po kasi meat shop kami, parang puro gulay or meat. Walang halos pumapasok kasi December. Galing sa masasarap na pagkain, yung mga tao. So parang ang tumal. Andito pa yung renta, bayarin, dumating pa yung business permit. So ibig sabihin, January, wala akong na-receive, nakita. Wala po, zero. No? Pagdating po ng February, andyan naman po ang dami rin nagbubukas na business. Siyempre, kung saan ang bago, doon yung tao. No? Ibig sabihin, wala pa rin kita. So, February, parang naririnig ko na yung first fruit. Alam niyo po ba yung first fruit sa Christian? Yung unang na-receive, yung unang pagpapala or blessing na na-receive nyo daw sa pagpasok ng taon, yun daw yung first fruit na kailangan mong ayon sa Biblia, parang nakalagay sa Biblia na yung unang ani mo, ayun ang ibibigay mo kay Lord. So ang sabi ko, February, wala naman akong kita ng January and February, anong ibibigay ko kay Lord? Sabi ko, nung March po, meron akong unexpected blessing na dumating na hindi inaasahan, na tagal ng pagpapala na hindi nagbibigay. Bigla siya nagpadala. Ewan ko, baka nagandahan siya. Bigla siya nagpadala. So ito na, sabi ni Lord, no, ito, nagtatanong ka sa akin na ano yung first fruit mo. Sabi niya sa akin, sabi ko, hala, si Lord, parang ito na nga yung bala ko, January, February, ito na yung ito yung bala mo last 2 months na hindi ka kumita. Ito na yung ang gastos mo, katulad ngayon, ang mahal ng diesel, ang mahal ng gasolina, magpapasukan. Diba? Sabi ko,
sabi ko sa isip ko, okay na siguro yun. Hindi naman alam may pass. 10% ko binigay ko. Pero sabi niya, parang siya yata yung nag-offering that time. Sabi niya, si Jig daw may work sa barangay. Parang nagtanong si Jig, Mami, first fruit ko ba to? Sabi ni Pastora, first fruit mo na yun. Hello? Sabi ko, first fruit, siyempre kailangan bitawan yun, di ba? Yun na nga yung ano mo, yun yung parang pang-budget ko na. Hindi ako nakakatulog. Parang nakakonsensya, nakukonvict ako. Sabi ko, Lord, binawasan ko na po ito. Sabi ko, binawasan ko na yung first fruit ko. Binigay ko ng 10%. Pero nag-pray ako na nag-pray kay Lord. Sabi ko, sige po, ibibigay ko yung buong first fruit ko kay Lord. Tapos, ibabalik ko yung 10%. Binalik ko yung 10% doon sa first fruit ko. Tapos, binigay. Tapos, nag-pray ako. Sabi ko, Lord, itong first fruit ko na to, ang prayer ko sa Kanya, ever since noon po hanggang ngayon, hindi niya ako kailanman pinabayaan. Hindi siya nagkulang, hindi siya nagdawot sa akin. Kasi, siguro po sa akin, sa pagpapala niya, wala na po akong ibang masasabi kundi bless po talaga si Lord sa buhay ko. No? Kasi sabi ko nga, January, February, wala akong kita. Ang dami naman din nagbibigay sa akin. Mga customer namin nagbabangka, nagbibigay ng libreng isda. Tapos, pagka mga kantin, nagbibigay din ng libreng mga merienda. So, hindi ako magugutom. Sabi ko, kahit ibigay ko yung first fruit ko kay Lord. Kasi, andyan siya lagi. Parang ang daming bumabagsak lagi kahit na wala kang financial. Kasi hindi lang naman po financial yung blessing na nare-receive natin, kundi yung mga taong nakapaligid sa atin. No? Then, sabi ko po, di okay na po yung first fruit ko. Naibigay ko na yung first fruit ko. Naglambing lang ba ako kay Lord? Sabi ko, Lord, gusto ko niyan para may dumaan na sasakyan. Sabi ko, pero okay na sa akin yun kasi meron naman yung mga kapatid ko. Makikisakay na lang ako. Sabi ko, kasi nga, hindi naman ako marunong mag-drive. Sabi ko, pero, sabi nung kapatid ko, bakit hindi ka kumuha? Sabi niya sa akin, para naman syempre yung anak ko po kasing bunso, special child, hindi po siya nakakapaglakad. So kahit saan, pwede mo siyang madala, isama mo siya kahit saan. Sabi ko, ang mahal niyan, parang wala akong pera. Sabi ko, bakit hindi mo try sa loan, mag-bank loan ka? Sabi niya sa akin, mag-bank loan daw ako. Sabi ko, sige nga, try ko. Sabi ko, hindi nag-try ako, no? Parang imposible. Kasi wala naman yung bangko ko. Walang ganun, may naman, pero hindi ganun, parang iniisip ko na hindi ma-approve. Pero, nung nag-apply ako, just one day po, sabi ko, Lord, pag binigay mo to, ikaw magbabayad nito dalawa tayo. Sabi ko, tapos sabi niya, ikaw magbabayad nito, dalawa tayo at magbabayad. Sabi ko, di nung nag-process na po, isang araw lang, kinabukasan po, tumawag siya agad. Sabi sa akin ng manager, ang galing ng approval mo, wala pang isang araw, hindi kaya kasi sabi niya sa akin, so ibig sabihin, Lord, babayaran mo to Sabi ko, para sa akin, sabi niya, pwede na natin i-release yung sasakyan mo. Chick, paki-flash mo nga. Kaya mo siya, no? Sabi ko, yun po, tulad po ng sinabi ni Pastor, no? Yung faith natin, no? Extend daw po natin yung faith natin na wala pa man, hindi pa yan bayad, pero naniniwala ka na siya ang magbabayad niya, no? Yun po. Then, tsaka I declare din po sa mga nandito, lalo na sa mga bago, no? Na matuto po tayong magtiwala kay Lord. And hindi lang po kami yung tumatayo dito na nagte-testimony na makaka-receive. Kasi remember, ang 2026 po natin is outpouring, di ba? Hindi lang po kami, mga leaders or na andito, yung makaka-receive nito din. I declare po, lahat po kayo. Basta, minsan lang ako tumayo dito, pero pwede po ba na mag-seed yung ayon sa heart natin? Na ano po ba kayo? Parang may kirot po ba o may nagrayma po ba sa inyo, sa bawat isa? Kung meron po kayong konti, kahit maliit lang na may kirot sa heart nyo, pwede po tayong mag-seed bukod po sa tithes and offering natin. And andito po si At, yung pastora natin, na siya po yung mag-bless ng seed natin na
this 2000, August, September, October, November, December na lahat po tayo makaka-receive at tatayo dito po sa unahan na pagpapala ng Panginoon. Hindi po sa akin kasi ito material na bagay lang po yan eh. Meron po tayong Lord, with God, nothing is impossible. No? Ngayon po, meron po tayo kahit konti. Pero sa hati-hati po talaga nakikita ko, mag-sit po tayo kahit yung heart natin, yung ano natin, tumayo po tayong lahat. Bukod po sa tithes and offering natin, kahit maliit na bagay po, ipag-pray po nyo sa mga personal po ninyo na ito pong seed natin. Pwede po siya po yung mag-pray ng seed and tithes and offering natin. No? Yan, praise God po, hallelujah. Sige po, kahit may maliit na bagay, sabi nga, di ba, mas maganda po may sinasacrifice tayo. At dahil ayun ang ni-reveal kay Ma'am Sherry, hawakan po natin yung mga seed natin, ilagay natin sa ating mga puso. Yes, Lord, kagaya ng pagpapala mo, Panginoon, sa lahat, especially today, Lord, sa anak mo kay Sheryl. Panginoon, naniniwala siya by faith, Lord, na hindi lang sa kanya dadaloy, hindi lang sa kanya dumadaloy, yung pagpapala na meron ka dahil, Lord, kagaya na anak mo siya, anak mo kaming lahat na nandito. Kaya, Lord, yung mga tinatanim ng mga anak mo nandito, even, Lord, kung wala man silang pera, pag may tinanim sila na, Lord, lagi akong nandito sa bahay, panambahan mo, Lord, ipapagamit ko yung sarili ko, yung oras ko, ipapagamit ko sa iyo, Lord, na mag-share ako ng gospel, seed yan. Kaya kausapin mo ngayon si Lord na kung may ikaw covenant ka sa Kanya, lahat ng pwede mong hilingin, lahat ng sa tingin mo, gusto mong makamit sa buhay mo, tell it to God. Dahil hindi madamot ang Diyos. Maybe it's your healing, ito yung restoration ng pamilya mo, ito yung identity sa sarili mo, maybe yung exam nyo ngayong August, maybe yung makatapos ka sa pag-aaral, or ma-increasean ka sa trabaho, magkaroon ka ng client. Maybe magbukas yung pinto ng business sa'yo. Makapasok ka sa trabaho. Madala mo dito yung pamilya mo, whatever it is. Kayang sagutin at kayang i-answer prayer ng Panginoon yan. Lord, nakikita mo at naririnig mo, even Lord, yung mga bulong ng mga anak mong nandito. And whatever it is, Lord, na pinapanalangin nila sa'yo, whatever it is right now na kino-covenant nila sa'yo, Lord God, alam ko narinig mo. And Lord, your plans are not to harm us, but to prosper us. Your plans are to give us hope and a bright and a good future. Kaya Lord, nagdedeklara ako, nagre-release ako ng pagpapala, nagre-release ako ng answered prayer, nagre-release ako, Lord God, ng faith, Panginoon, that we live by sight, Panginoon, that we not live by sight, Panginoon, but we live only by faith. Na sa'yo namin matatagpuan ano man ang kailangan namin, na sa'yo lamang namin makukuha, Panginoon, whatever it is na kinakailangan namin, Panginoon. At naniniwala kami na buhay kang Diyos kung paano ka nagpapala sa mga anak mo noon, Lord, kay Abraham, kay Isaac, and Jacob. Ngayon din, Panginoon, mag-release ka ng pagpapala, ng favor, ng healing, ng restoration, ng increase, ng fruitfulness, ng faithfulness sa mga anak mong nandito. At ito po ay dinadalangin namin sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus at lahat ng gustong makatanggap ng pagpapala. Sumagyaw na! Ayan, palakpakan po natin ang CRC Kids! Hallelujah, meron po pala silang performance.
Hallelujah, palakpakan po natin ang mga kids. So, susunod po, si Vinnie Jane. Vinnie yan. Hallelujah. Hallelujah. So, na-bless po ba tayong lahat? Amen. So, ngayon po, darako po tayo sa ating pangalawang service. Ready na po ba tayo? Amen. So, pwede po natin palakpakan si Lord. At pwede po ba tumayo lahat ng first timer? Bata, maganda, may ngipin o wala, tumayo po lahat ng first timer. Amen. So, pwede po ba natin silang palakpakan? So, most of them, nakuha po natin sila natin sa nakatlong Friday po sa Campus Revolution sa MHS Malaya. Ayan po ang mga pangalan po nila. So, welcome po sa ating sister na matagal na pero kakauli na po sa tayo. So, welcome po. Hallelujah. So, pwede po natin i-flash mga jeep yung ginawa po natin Campus Rev last Friday. So, pwede na po tayo umupo. Maraming salamat. Uy, Monica! Noong Friday po, sa Campus Revolution. Oh, wait lang po ha. Tulog muna tayo. Tulog. Yan. Para po makita ng bawat isa yung ginawa po natin sa Malaya High School. So, masaya po. Masaya po. So, ayaw na nga po namin umalis doon sa gate eh. Kasi ang sarap po mahuli pala ng isda. Sorry. Ayan, ayan po ang nangyari. Ayan po. So, ayan po yung ano. Amen. So, palakpakan natin ang Lord. Pero, hindi po nun yung nagtatapos. So, every Wednesday next week, magkita-kita po tayo ulit. Mga bata, mga kabataan, no, pwede tayo mag-invite. So, to be announced na lang siguro kung saan sa MNHS Malaya. So, yung mga gustong mag-join at winning, di ba, ma-expose, maka-breakthrough sa buhay. Amen. Dahil pagod na nasa bahay ka lang, pwede po tayong sumama para na-stretch po ang ating mga tungkol kasukasuan. Amen po ba? So, hindi lang po yan ang ginagawa ng CRC Maribeles. So, every Saturday, kami po, ni Kuya Maki, ni Ate Kati, ay pumupunta po kami sa Orion. Amen. Sa Bastora po, sa dorm. So, yung iba po, may ka-meet up, may ka-cell group every Saturday. So, busy-busy po ang aming Saturday. Amen. So, every Sunday po, di ba, Sunday celebration. Every Sunday night, ayan, 9 a.m. So, gigising po tayo na maaga and everyday morning prayer via FB Live or Google Meet. Meron po. And every Saturday, dito po sa ating CRC Maribeles, meron po tayo 5:30 a.m. And yung plan 40 po, last na po sa Wednesday. So, magkita-kita po ang bawat leaders dito po sa ating sanctuaryo. And every Friday, meron po kaming prayer and fasting. No, pwede po tayo maki-join, magpapalakasan po tayo. Habang hindi tayo kumakain, lumalakas po tayo in our spiritual. Amen? So, ayun po yung mga events. So, ang mga mentorings, 1/7 gathering, wala ba pong announcement kung saan, pero meron at meron po yan. Amen? Kasi, hindi po tayo nag-iipon para sa tiyan. Nag-iipon po tayo para sa mind. Amen. Kasi lahat pwede po sa akin ang ating kaisipan. Amen po. So, after ng Plan 14, amen, magkakaroon po tayo ng harvest event. At through the harvest event, magkakaroon po tayo ng live class party and then live class. So, pwede po yan explain. Amen, ng mga nag-invite sa atin, ng mga cell leader natin. Amen. Or kung may mga tanong kayo, pwede po kayong lumapit sa mga nakikita niyong medyo, matured na lang. Pwede po tayo magtanong. And then sa mga leaders, no, malapit na pong matapos, ang ating School of Leaders
Amen. Every Friday, 7 p.m. So palakpakan naman po natin. Amen. Ang mga next generation ay new race leader ng ating simbahan. Amen. So, and then cell group, syempre hindi po yan mawawala. Amen. So, kung meron mo tayong tanongin, what is cell group is, pwede po explain mamaya. May magagather po sa atin. So, iba-iba po yung youth po sa akin, yung youth boys. Sa batang-bata po natin, Kuya Maki, yung mga young moms, kay Pastora pwede, kay Ate Rio, kay Ate Aiza, pwede po kay Ate Rexy. So marami pong mga momshi na humahawak. And then sa young dads po, kay Pastor J or sa bata-bata natin, Kuya Aisen, kay Kuya Aris, pwede din po. And then sa college student, andyan si Ate Jen. Amen. So, and couples po, meron din po tayong couples every second week of Thursday. So, ayun lang. Meron po ba may birthday dito? Meron po ba may birthday or magbe-birthday? Nag-birthday last week? Meron po ba? Last week. Wala may birthday? Bala kayo, may regalo po si Pastor. iPhone. Or happy birthday this week. Wala din po. So, pasensya na, wala. Hindi nabigay yung regalo ni Pastor. So, yun lamang po. Tayo po isasamahan ng ating mga pastor sa ating huling panalangin. Tayo po ay tumayo para sa ating magwakas na panalangin. Taas po natin ang ating mga kamay. Yes, Lord, we praise you. We delight in your presence. We delight in your work, Holy Spirit. We are certain that you are in a move today, right now. Na walang isa man, Panginoon, sa mga anak mo nandito ang hindi nakatanggap ng iyong salita, ng iyong revelation, ng iyong mensahe. Magamit mo sila, Panginoon, in the mighty name of Jesus, sa kanya-kanya nilang tahanan, eskwelahan, even their works, Lord God, that all the works of their hands, you will prosper it, Panginoon, in Jesus' name. At Lord, walang makitanim, Panginoon, sa matitigas na bato kung hindi sa malambot lamang na lupa ng aming mga puso na mamunga ito sa aming mga buhay. Kaingatan nyo nga po kami kung paano nyo kami kinaingatan sa pagparito, Lord God. At Lord, hindi po matatapos ang araw na to na walang magte-testify how great you are, how merciful you are, how loving you are. At itaas po natin ang ating mga kamay, and the Lord will bless you, and the Lord will keep you, and the Lord will make His face shine upon you, and the Lord will bless your families, and the Lord will bless your work, and the Lord will bless your business, and the Lord will bless your studies, and the Lord will give you supernatural peace and strength. Tayo po ay sama-sama humayo sa tabi natin ang pagpapala ng Panginoon. In the mighty name of Jesus, we pray!
Hallelujah.